Hello guys, so magandang hapon sa inyong lahat. So nakita ko itong ah, picture na pinost ng isang member doon sa isang online harassment victim group na ganito yung na-receive niyang message sa isang online lending app na kung saan ay nagbabanta ito na ipopost yung selfie at ID niya sa online at siya na daw yung maghihingi ng tulong sa mga FB friends mo. O sisingilin nila yung FB friends mo para bayaran nila yung utang mo. At ang worst dito is, um, kailangan mo talaga silang bayaran kung gagawin nila ito ngayon. So guys, may mga ganitong online lending companies talaga na grabe mangharas, grabe magmamahiya ng kanilang mga nag-borrow sa kanila. At guys, huwag kayong matakot if ever ganito yung ma-receive ninyo. So, ano nga ba yung gagawin natin kapag binantaan na tayo ng OLA na i-post tayo sa social media? So, before ko muna ibigay yung aking tip, ay babasahin ko muna itong mga important na mga words dito or mga salita dito sa picture or sa response mismo ng agent. Like, tutulungan na bakit ang manghingi ng tulong sa mga FB friends mo at ito na talaga yung social media na lang daw yung way para magbayad kasi doon pa lang meron na tayong tinatawag na uh, cybercrime na ginagawa kasi to be honest ay bawal bawal talaga yung mag-contact sa reference dahil ginagawa lang yung reference ninyo as part of evaluation process. Then, dito na ipopost yung selfie at ID mo is already a problem with the data privacy. So, meaning, uh, ito ay isang labag sa batas na kung saan bawal mong i-post ang lahat ng mga importanteng impormasyon lalo na kung hindi ikaw ang owner nito at hindi mismo ikaw ang nag-declare na ikaw gagamit na pinicturean mo talaga ito at ikaw mismo ang nag-consent sa iyong sarili na i-post ito sa social media. So dito pa lang nagkaroon na sila ng violation sa NPC. At saka bakit hanggang 4 PM lang yung bayaran nila? Kung pwede naman lang na kung aabot ng after 4 PM, lagyan natin kung due date yan. Dapat yung due date, antayin nila hanggang gabi until the next day. Doon na sila magpataw ng ang interest. So dito pa lang is since hindi ka makapagbayad before 4 PM ay nagbabanta na sila. So ano nga ba yung dapat nating gawin? So unang-una, huwag matakot dahil pananakot lang nila ito. Ay yung ibang OLA, ginagawa nila ito para mag-force sa kanila yung mga humiram na bayaran sila. Na parang madali lang nila makuha yung pinaloan nila mismo sa mga borrower at at mag-o-offer sila ulit ng reloan na medyo mataas at malaki din yung kaltas nito. So, parang ganun siya yung ginagawa nila. Like, di ba alam naman natin kung 3,000 yung hiramin mo dito, 1,900 or 1,800 na lang matatanggap mo, then 7 days. Tapos, yung bang after 7 days, hindi agad-agad na until gabi yung deadline. Minsan hanggang until 2 PM lang kasi may cut-off daw. So, kung kapag ganun, huwag kayong matakot. Lalo na kapag may pagbabanta na. Dahil unang-una, walang nakukulong sa utang. Pero, you need to pay pa din in the right place at the right time. Saan nga ba yung right place natin? So, kung hindi ka pa magbayad at nagbabanta sila, bayaran mo sila sa utang mo pero
dapat meron doong tawag dito, meron doong police or di kaya meron doong officer na magpapatunay na ito ay bayad na. Kapag ayaw nilang magpakita, then i-hold mo muna ang pera. So number 2, kapag pinost ka na sa social media, ang gagawin mo lang is inform mo yung friends mo na na-hack yung Facebook mo, pwede yon. Or inform mo yung friends mo na merong naninira sa'yo online at huwag mo paniwala. Kasi alam naman natin na sa karami-dami mong friends sa Facebook, yung iba ay hindi ka talaga kilala. So, possibly maniwala sila kung ano yung sinasabi sa'yo. Pero yung mga kakilala ka mismo, alam nila yon na biktima ka lang din. At i-explain mo lang ng mabuti na kapag may nag-entertain sa inyo, wag na lang pansinin. Kasi illegal yun at scam. At nag-ano sang sila, like nakabayad ka na pero ayaw ni nag-ano sila mismo nang-haras. Pangatlo is ay kapag ganito yung i-save mo lahat ng mga ebidensya, lalo na yung mga screenshots. So, bawal yung voice recording, pero pwede naman nating i-record, pero bawal natin gamitin yun as evidence dahil sa wiretapping law. Unless it will be mag-okay yung judge na gusto niya pakinggan. Pero if hindi, so nag-abide lang tayo sa rules. Pero mahalaga lang dito is ang screenshot mismo. Screenshot ng mga pangaharas at then i-compile mo lahat ito at mag-submit ka ng report sa National Privacy Commission na ginagamit yung personal data mo ng mga online lending apps sa mali at maduming paraan. And lastly, tandaan mo talaga to na kahit anong pagbabantayan, magdasal ka lang na magiging okay ang lahat. At kung magkakaroon man talaga sila or magbi-meet sila sa inyo personal, i-meet nyo doon sa barangay or di kaya sa police station or di kaya kung gusto nilang ipakorte ito doon sa korte mismo para at least sila yung imbestigahan, hindi ikaw. Lagay natin, meron ka namang bayad pero dahil sa pangaharas nila ay napilitan kang na dito na lang magbayad, nakaharap mismo sila. Unless na lang kung sa mga Dragon loans or di kaya Skypay na kung saan hindi mo sure kung papasok nga ba yun sa hiniram. At tandaan itong mga online lending apps na gusto kang i-post sa social media. May pa-wall of shame pang daw eh. Ito sila ni Online Loans Pilipinas, si Mocha Mocha, Pautang Online, Pautang Peso, si Moneycat, si Halika Cash, Zada Cash, di ba? Mga ganyan. Madali Loan, and your Fast Cash. So, iwasan itong mga online applications na ito. At kung pwede lang, i-private mo lahat ng mga social media accounts mo para hindi ka nila ma-post or hindi ka nila matag post sa social media. Yun lang po. Salamat.